Tito Dancho Love Story presents The Agent Taming the Billionaire's Son. Good day, Our Lady Eveline Monteberos. We have arrived at Manila's International Airport. The current time is 6:14 in the morning. Thank you for flying with us. Isinuot ni Beline ang sunglasses at tumayo sa narinig na anunsyo. Agad siyang sinundan ng kanyang assistant na si Ken. Pitpit ang kanyang gamit palabas ng private aircraft. Ang eroplano ay eksklusibo para kay Beline, isang respetado at kinatatakutang miyembro ng Shadow Seeker. Siya ang simbolo ng galing at takas sa kanilang organisasyon. "How's the Philippines when I'm gone?" tanong niya habang abala sa kanyang cellphone. "Everything's been quiet, miss. Nothing interesting happened," sagot ni Ken. Pagkarating sa headquarters matapos ang 3 oras, napuno ng bulungan ng paligid. Matagal nang hindi nakikita si Beline matapos ang 5 buwang pahinga mula sa muling mapanganib na misyon. Ang kanyang pagbabalik ay hudyat ng panibagong kabanata. Ang mundo ng Shadow Seeker ay muling mabubuhay. Habang naglalakad si Beline sa headquarters, may narinig siyang bastos na komento mula sa isang baguhang miyembro tungkol sa kanyang itsura. Si Ken, ang kanyang assistant, ay nag-init ang ulo ngunit hindi na kinailangan kumilos dahil si Beline na mismo ang umaksyon. Tumigil siya at hinarap ang lalaki. Nakangiti pero nakakakilabot. Lumapit siya at tinanong ang pangalan nito. Nang magpakilala bilang Ryan, bigla niya itong sinuntok, dahilan para bumagsak ito sa sahig. Sinundan pa niya ng tadyak na nagdulot ng sigawan at takot sa paligid. "Get up!" Malamig niyang utos. Ngunit ang lalaki ay nanatiling namimilipit sa sakit. Mas lalong nagalit si Beline sa kahinaan nito. Sa headquarters, walang puwang ang pagiging iyakin, lalo na sa harap ni Eveline Monteberos. Galit na sinigawan ni Eveline si Ryan. "I said get up!" Kasabay ng malakas na tadyak sa kabilang binti nito. Dahilan para mas lalong mapasigaw sa sakit. Pilit itong nagmamakaawa, ngunit hindi siya tinigilan ni Beline. Hinawakan niya ang binti nito at kinaladkad papunta sa statue sa harap ng building. Wala nang magawa ang mga nakasaksi. "Sir Ken, can you stop her?" tanong ni Lito, ang kasama ni Ryan. "You know no one can stop her. Besides, he deserved it," malamig na sagot ni Ken. Pagdating sa statue, parsahang pinatayo ni Beline si Ryan. Kahit na hindi na ito maramdaman ng kanyang binti. "Makinig ka," madiing sabi niya. "Kapag narinig kitang mambastos ulit, lalo na sa mga babae, hindi lang dila mo ang puputulin ko kundi pati." Hindi na niya natapos ang babala dahil bigla niyang ipinalo ang ulo nito sa bato. Dahilan para mawala ng malay ang lalaki. Huminga si Beline ng malalim at tinignan ng mga tao sa paligid. "Sorry for the commotion. Don't worry, it's fine. Murder isn't even that serious." Aniya na parang walang nangyari, bago diretsang pumasok sa building kasama si Ken. Dumating si Beline dahil may emergency meeting kasama ang head nilang si Miss Albano. Ang taong tumulong sa kanya noong mga panahong halos sumuko na siya sa buhay. Si Beline ay iniwan at ibinenta ng kanyang mga magulang sa isang iligal na sindikato dahil sa matinding kahirapan. Doon niya nakilala si Ross, isang batang itinuturing niyang kapatid. Sa gitna ng kaguluhan, niligtas sila ng Shadow Seekers, isang underground na organisasyon. Dahil sa kanyang tapang, hinikayat siya ng grupo na sumailalim sa training bilang secret agent na tinanggap niya upang masuportahan ang sarili at si Ross. Pagbalik niya mula sa biyahe,
Sinalubong siya ni Miss Silvano, ang kanyang supervisor, at sinabi, "Welcome back, Beline." Sinabihan siyang umupo at binigyan ng isang folder. Ayon kay Miss Silvano, ang bilyonaryong si Aries Puentabella ay personal na humiling ng tulong. "He needs someone who can watch his son. It is someone who can deal with anything, even with death." Paliwanag nito. Napahismit si Beline at tumutol. "Are you serious? Me? No way. Ipagawa mo lang sa akin ang lahat, wag lang yan. Mukha ba akong may pasensya sa mga bata?" Ngunit nagbago ang isip ni Beline nang makita ang halaga ng alok, isang 8-digit na bayad. "On second thought, it is kind interesting," sabi niya. Iniisip ang pangangailangan nila ni Ross. Pinalalahanan siya ni Miss Silvano. "I expected you to do well in the mission, Beline. Kagaya ng mga dati mong misyon." Habang binabasa niya ang detalye, hindi naiwasang magtanong si Beline. Ganun ba kaimportante ang batang yun sa kanya? Si Beline ay labis na na-attach sa kanyang itinuturing na kapatid na si Ross. Kahit hindi sila magkadugo, hindi niya maisip ang buhay na wala ito sa tabi niya. Lalo na't napakabata pa nito noong una silang nagkakilala. Kaya naman, naiintindihan niya kung gaano kaimportante ang anak ni Aries Puentabella para sa kanya. Of course, that child is the only one who can control the beast living inside of him. Siya lang ata ang makakapagpakalma sa ama niya. Paliwanag ni Miss Silvano, na nagsasabing malapit siyang kaibigan ni Aries at alam ang ugali nito. Parang galit sa mundo ang ugali niya. Wala siyang magawa kundi lumapit sa akin kahit ma-pride siyang tao na hindi sana'y humingi ng tulong. Pagkatapos suriing mabuti ang kontrata, pinirmahan ito ni Beline. "Good luck, Beline," sabi ni Miss Silvano na may ngiti. Lumabas si Beline at tumuloy sa kanyang silid, kung saan sinalubong siya ni Ross, na kaagad yumakap sa kanya. "Kakarating mo lang?" tanong niya sa bata. Tumango ito at sinabing kasama niya si Kuya Elias, kaya hindi siya natakot. "Wow, good boy ah," sabi ni Beline habang ginulong buhok nito, na ikinainis naman ni Ross. "Ate naman eh," sagot nito habang inaayos ang buhok niya sa salamin. Tinawag niya si Ross upang kausapin ang tungkol sa kanyang bagong misyon. "May panibagong misyon ako. This time, minsan lang ako makakauwi dito. Will that be okay with you?" Alam ni Ross ang trabaho ni Beline at tumugon ng matapang. "Opo naman. Big boy na kaya ako. I can handle myself." Napatawa si Beline at sinabing lagi siya makikipag-ugnayan at nandyan sina Tita Sel at Tito Elias para sikasuhin siya. "Hindi niyo na po kailangan magpaliwanag. Alam ko pong ginagawa niyo ito para sa atin," sabi ni Ross kay Beline na napabuntong hininga at niyakap siya. "Alam mo, hindi ko alam kung bakit ganyan ka mag-isip sa edad mo," tanong ni Beline. "Bakit naman po?" tanong ni Ross. "Nothing. Kakaiba ka lang para sa akin," sagot ni Beline na pinahanga sa matalinong pag-iisip ni Ross sa kabila ng kanyang murang edad. Kinabukasan, hindi na nag-abalang mag-impake si Beline ng mga gamit at naganda na lang para sa pag-alis patungong bahay ni Aries Puentabella. Habang binabawasan ang dala niyang gamit, sinabi ni Ken, "Someone will pick you off in 2 minutes, miss." Tumango si Beline at dinala ang 2 maleta sa lobby ng kanilang headquarter, kung saan naghihintay si Miss Silvano. Habang papunta sa lobby, binati sila ng mga junior na nakakasalubong. "I will call you when I need something. For the meantime, watch Ross for me," sabi ni Beline kay Ken. "Noted, miss. Mag-ingat po kayo. Mahirap kaharap si Aries Puentabella," paalala ni Ken. Pagdating sa lobby, nakita ni Beline si Miss Silvano na kausap ang isang matandang lalaki. Narinig niya ang sinabi ni Miss Silvano, "Please inform Aries to be less harsh to the girl. She's precious to me." Nagtango ang matanda nang makita siya at lihim na napangiti si Beline sa malasakit na pinakita ni Miss Silvano. Si Miss Silvano ang isa sa mga taong labis na hinahangaan ni Beline. Noong tinulungan siya nitong bumangon mula sa matagal na pagkakalugmok, ipinangako niya na magpapasalamat siya habang buhay.
at gagawin ng lahat upang protektahan ito. Pati na rin ang pagtulong sa pagpapatakbo ng organisasyon ni Miss Cell. Habang papalapit siya, ngumiti si Miss Cell at nilapitan siya. Sabay hawak sa braso ni Beline at pagkaharap kay Butler Jung. Ang personal na butler ni Iris Puentabella. Si Jung ang magsusundo sa kanya ngayon. Nagpakilala si Butler Jung at nagsabi, "Good afternoon, Miss Monteveros. I am Jung Hernandez, personal butler of Miss Iris Puentabella." Nagbiro si Beline kung pwede na silang umalis at natawa si Miss Cell sa sinabi niya. Pinatawa rin ni Butler Jung si Miss Cell sa pagsasabing, "Wala lang po yun. Mas malala pa ang na-experience ko sa alaga ko." Na tinutukoy si Iris. Ayon kay Jung, si Iris na ang turing niyang anak mula pa nung mawalan ng magulang si Iris at siya pa rin ang nagsisilbi dito. Bago umalis, nagpaalam si Butler Jung kay Miss Cell at nagbiro pa tungkol sa panganib ng pagkabatrip ni Iris kung hindi siya agad makakaalis. Nang mailagay na ang mga gamit ni Valina sa likod ng sasakyan ng driver na kasama ni Mr. Jung, agad silang umalis. Bagamat may ideya na siya kung ano ang itsura ng mansyon, nasasabik pa rin siyang makita ito ng personal. Habang naglalakbay, narinig niya ang pag-uusap ni Butler Jung at nagtanong tungkol sa anak ni Sir Aris. Sabi ni Butler Jung, "Mas malala pa ata sa tatay na." Naisip ni Beline na baka mahirap nga ang trabaho, lalo na kung gano'n ang ugali ng anak. Nagpahinga muna siya habang nagbibiyahe, ngunit nanatili pa rin ang kanyang pag-iisip sa kung ano ang mangyayari. Nang dumating sila, hindi siya nagkamali. Malaki at maganda ang mansyon. Mas maganda pa sa larawan na nakita niya. Ang mga bantay sa gate at mga baril na hawak-hawak ng mga ito ay nagsasabing mataas ang seguridad. Pinakilala siya ni Butler Jung sa isang matangkad na lalaking nakasuit. Marahil ay isang bodyguard at tinulungan siyang dalhin ang mga gamit niya. Habang naglalakad patungo sa loob ng mansyon, napansin ni Valina mga magagarang kagamitan at estruktura. Nang dumaan sila sa mga sasakyan na nakapark, hindi niya maiwasang magbulong sa sarili. Yayamanin! Nang makarating sa malaking entrance, binati sila ng mga lalaking nakabantay at pinagbuksan siya ng pinto. Parang nahihiya siyang tumapak sa sahig ng mansyon na sobrang kinis. Bago siya tuluyang pumasok sa kanyang kwarto, ipinakilala siya ni Butler Jung sa magiging tagapagbantay niya sa mansyon. Pinagmasdan ni Beline ang paligid at tinandaan ang direksyon ng kanilang dinaanan, pati na mga sulok ng mansyon. Nang pumasok sila sa isang panibagong living room, napansin niyang 3 living room na ang nadaanan nila. At ang bago nilang pinasukan ay mas malaki. "Good afternoon, ito na po ang babysitter ni Ashton," sabi ni Butler Jung na nagpatigil kay Beline sa pagmasid. Nang lumipat ang atensyon niya, nakita niyang may isang binatang lalaking naka-shades at nakadekwatro ng upo. At isang batang may hawak na laruang baril. Nagkatinginan sila ng bata. "She's new?" tanong ng bata nang nginitian siya. Tumango si Butler Jung at ipinakilala si Beline bilang magiging tagapag-alaga ni Ashton. Tumahimik si Beline at pinagmasdan ng bata. Mukhang mabait naman ito. Ngunit bakit nga ba sinabi ni Butler Jung na mas malala pang ugali ng batang ito kaysa sa ama? Ngunit nagbago ang lahat nang magpaalam si Butler Jung at iniwan siya kasama ang binatang lalaki. Agad na sumimangot ang bata at padabog na inilahos ang laruang baril papunta sa kanya. Hindi siya tinatablan o nagulat, bagkus natatawa siya sa sarili dahil mas lalong nainis ang bata nang hindi tumama ang baril sa kanya. Lumabas na nga ang totoong ugali. Bulong niya sa sarili, sabay pigil ng pagnanais na patulan ng bata. Hindi katulad ni Ross na may malasakit. Ang batang ito ay tila mas mahirap pakisamahan. Galit na galit si Ashton nang makita ang bagong babysitter at tinawag pa itong peasant. Nagmagtol siya. Nagsabi na gusto niyang palayasin ito at tinanong kung anong sinabi ng kanyang ama, si Sir Aris.
Sagot ni Butler Jung, "Your father already signed a contract with her, Ashton." Ngunit hindi ito pinalakas ang loob ng bata. Patuloy si Ashton sa tantrums at hinis na nagsabi, "Tingnan mo din siya. Pipi ba siya? She's not talking." Nang bumalik si Butler Jung at sinabi kay Ashton, "Actually no, Ashton. Sabi ng daddy mo na kapag gumawa ka na naman ng hindi niya magugustuhan, i-homeschool ka niya." Humiga si Ashton sa sahig at nagpatuloy sa pagpapadyak ng mga paa sa ere. Na tila hindi matanggap ang mga kondisyon na sinabi ng ama. Si Bilin ay tinitingnan lang lahat ng ito. Napapaismid sa batang ito at naiisip na hindi pa pala siya big boy, gaya ng ipinagmamalaki ni Ashton. Iniwan nila ang batang halos gumiling na sa sahig. Kailangan niya munang magpahinga ngunit encounter pa lang nila ng bata pero halos hindi na siya makakapagtimpi. Paano pa kaya sa mga susunod pang mga araw? Himala na lang kapag magtatagal siya ng 1 buwan dito. Binigyan siya ng isang bakanting kwarto, isang kwartong hindi niya inaasahan na malaki pala. Habang inaayos niya ang kanyang mga kagamitan, may kumatok na isang maid at sinabing dumating na si Aris Puentapella at pinapatawag siya nito sa kanyang opisina. Hindi niya alam kung nasan ito kaya nagpasama siya dito papunta doon. "Come in," sabi ng tao sa loob nang makarating siya sa sinasabing opisina ng lalaki. Huminga muna siya ng malalim at tuluyang pumasok. Nahigit niya ang kanyang hininga. May lalaki nakatalikod sa kanya na kasalukuyang nagtatanggal ng suot nitong suit at naiwan ang puting long sleeve nito. "Good evening." May pag-alinlangan sa boses ni Billy nang ito'y bumate. Nang tuluyan na lumingon ang lalaki sa kanyang direksyon, sa kanya lang ito napagmasdan ng mas maayos. Aris Puentapella, isa sa kilala at pinakamayaman sa loob at labas ng bansa. Nasa kanya na ata ang lahat ng materyal na bagay. Libo-libong pumapasok na pera sa kanya kada minuto. Mansyon man yan, o mga sasakyan, pandagat, lupa at panghimpapawid. Hindi pa personal na nakita ni Belin si Aris, kundi sa mga billboard, balita o magazine lamang. Mas matangkad at maskulado ito sa personal, at kahit may distansya, naaamoy niya ang mamahalin nitong pabango. "So it's you," ang tanging sabi ni Aris habang tinitingnan siya ng mabusisi. Dahilan para siya mailang. Nagtanong siya ng lakas ng loob. "Bakit niyo po ako pinatawag?" Sumagot si Aris na magsisimula na siyang magtrabaho kinabukasan bilang tagapaghatid kay Ashton sa eskwela. Tumahimik muli ang lalaki kaya ang awkward ang naging katahimikan sa pagitan nila. Narinig ni Velin ang mahinang pagtawa ni Aris. "Your name's everywhere and loud in the underground, yet here you are, being so quiet. Ganyan ka ba talaga?" Napataas ang kilay ni Velin at diretsong sumagot. "Kung wala na po kayong kailangan, babalik na ako." Ibinigay ni Aris ang kanyang black card at sinabing maaari niya itong gamitin kung kailangan. Kasabay ng pahintulot na gawin ang anumang kinakailangan kay Ashton. Kinabukasan maagang gumising si Belin at pumunta sa kusina. Abala mga kasambahay sa pagluluto at paglilinis. Nang tanungin niya ang ulam ni Ashton, sinabi nilang tosino at itlog ang paulit-ulit nitong kinakain. Na may nagkomento pa tungkol sa kawalan ng sustansya ng pagkain ng bata. Ngunit natigil nang magsabi si Belin, "Ako na po ang magluluto ng ulam niya." Nagulat ang lahat, tila hindi sanay sa ganoong inisyatibo. Nagpasya si Belin na siya na mismo ang magluto ng pagkain ni Ashton, kahit binalaan siya ng mga kasambahay na baka magalit ang bata o si Aris. Inihanda niya ang isang simpleng shredded carrots na may itlog na binilog at pinirito. Hindi siya sigurado sa tawag dito pero tsak niyang masarap ito. Pagpunta niya sa kwarto ni Ashton, sumalubong sa kanya ang batang masama ang timpla. Tinulak siya nito, ngunit ang hindi siya matinag, nagpadabog ito at tumakbo palayo. Nang makarating sa dining table, lalo itong nagdabog nang makita ang pagkain inahanda niya. "What is this? This is not what I said!" Sigaw ni Ashton. Sinubukan niyang kausapin ito ng maayos.
Pero lalo lamang sumigaw ang bata. Itinulak ang plato at nagdemand ng pagkain na gusto nito. Naalala ni Belen ang sinabi ni Aris kagabi. Mayroon siyang permiso na gawin ang anumang kinakailangan kay Ashton. Nang magpatuloy ang bata sa pagwawala, lumapit siya at tinawakan ang mukha nito upang magpakita ng otoridad. Bagaman tiniyak niyang hindi siya nananakit. "What are you doing?" Reklamo ng bata habang nagpupumiglas. Pero seryoso siyang tumingin dito at madiin tinanong, "Kakain ka? O kakain ka?" Sa puntong iyon, ipinakita niya na hindi lang siya simpleng tagapag-alaga, kundi may responsibilidad din sa pagdisiplina sa batang spoiled na si Ashton. "Isusumbo kita kay Daddy." Halos mangiyak-ngiyak na sabi ni Ashton, ngunit nanatili ang seryosong tingin ng kausap. Sinagot siya nito, "Di sumbong mo ko. Para sa kontrata namin ang disiplinahin ka." Nagalit si Ashton at pasigaw na sinabing, "Ayoko sa'yo!" Bago padabog na kumain. Pagkababa ng sasakyan, binitbit ng kausap ang bag ni Ashton at sinundan ito. Kahit nakasimangot pa rin ang bata, dinala niya si Ashton sa classroom at nanatili sa labas ng pintuan. Doon niya napanood ang paglapit ng mga kaklase ni Ashton. Nagtaka kung bakit masama ang mukha nito. Sagot ni Ashton, "My dad hired a new patient again at ayoko sa kanya. Inaaway niya ako." Sa uwian, sinalubong ng bagong yaya si Ashton, ngunit muling sumimangot ang bata na makita siya. "Oh," patabog na binigay ni Ashton ang bag nito kay Belen. Nagpaalam ang bata sa kanyang dalawang kaibigan. Ngunit hindi nakaligtaan ni Belen kung paano namula si Ashton nang halikan nito sa pisngi ng babaeng kaibigan. "May kalandian palang taglay ang batang to," usal niya sa isip. Paglabas ng school, nakaabang na ang sasakyan ng aakaya na sana ni Belen si Ashton paakyat, tinabig nito ang kamay niya. "Kaya ko sarili ko." Sabi ni Ashton na may umismid pa. Pagkasara ng pintuan ng sasakyan, nakaramdam si Belen ng kakaiba. Napansin niyang iba ang driver. Nakangisi ito na nakakailoko habang nakatingin sa rearview mirror. Shit! Naisip niya nang mapagtantong hindi ito ang nagatid sa kanila kanina. Sinubukan niyang buksan ang pintuan pero nakilak. "Sino ka?" Malakas na tanong niya sa lalaki. Sabay hawak na mahigpit sa kamay ni Ashton. "Di na importante yun." Sagot ng lalaki na may kasamang malakas na tawa. Kaagad na nag-isip si Belen ng paraan. Ngunit hindi siya maaaring tumalon palabas ng sasakyan dahil kasama niya si Ashton. Napag-isipang mabuti ni Belen ang sitwasyon. Alam niyang delikado kung sasakalin niya ang driver habang nagmamaneho dahil posibleng mabangga sila at mapahamak si Ashton. Kaya't napagpasyahan niyang maghintay at kumilos sa tamang pagkakataon. "Ashton, makinig ka," pabulong niyang sabi. "Kapag huminto ang lalaking to, gusto kong kuhanin mo yung baril na nasa tabi niya at tumakbo palayo. Protektahan mo ang sarili mo. Isipin mo na lang na laro ang baril ang hawak mo, gets?" Tumango si Ashton bagamat halata ang kaba. Nang humina ang takbo ng kotse, agad na sinakal ni Belen ang driver gamit ang kanyang sling bag. Napilit nito ang lalaki na huminto. Sinunod naman ni Ashton ang utos. Kinuha ang baril at lumabas ng sasakyan matapos ma-unlock ni Belen ang pinto. Bitawan mo ko!" Sigaw ng lalaki habang nahihirapan ng huminga. Kinuha ni Belen ang maliit na kutsilyo mula sa hita niya at itinutok ito sa lalaki. Maawa ka. Napag-utusan lang ako." Sigaw ng driver habang tinatapik ang braso ni Belen. Mabilis niyang pinukpok ang batok nito, dahilan para mawalan ito ng malay. Gayunpaman, muli na naman siyang pinangunahan ng kanyang awa. Mabilis na lumabas si Belen ng kotse at hinanap si Ashton, ngunit hindi niya ito makita. Tinawagan niya si Aris gamit ang cellphone, ngunit napahinto siya nang marinig ang tunog malapit sa kanya. Sinundan niya ito at natagpuan si Aris. Hawak ang tumutunog na cellphone sa isang kamay at ang baril na kinuha ni Ashton sa kabila. Katabi nito si Ashton na buhat ni Zaki, kaibigan ni Aris. "Magaling! You passed the test," ani ni Zaki na nakangiti.
So plano niyo lang lahat ng to? Galit na tanong ni Veline. Ipanilawanag ni Aris na sinusubukan lamang nila ang kakayahan niya. Pero nagalit si Veline dahil malapit na niyang mapatay ang lalaking dinamay nila. This is not a freaking game. Sigaw niya bago tumalikod si Aris at sumakay ng sasakyan. Naiwan si Veline. Inis na inis sa sitwasyon. Lumipas ang ilang araw at bagamat naiinis pa rin siya kay Aris, tahimik niyang ginampanan ang trabaho niya bilang tagapagbantay ni Ashton na palaging masungit sa kanya. Sa isang pagkain, tinanong ni Ashton, "What's this?" "Tortang talong," sagot niya. Naiirita man, kinain pa rin ni Ashton ang pagkain at tila nagustuhan din ito. Napansin ni Veline na mapayat ang bata, marahil dahil sa kawalan ng masustansyang pagkain. Dumating si Aris at sinabing hindi papasok si Ashton sa school dahil sa isang problema. "Something came up. Magpirme ka muna dito sa bahay." Utos nito nang magtanog si Veline. Ipinaliwanag ni Aris na may natanggap siyang threat. Kaya hindi na muna siya papayag na umalis ang bata. Sa kabila nito, sinubukan pa rin ni Veline kumbinsihin si Aris para sa kagustuhan ni Ashton. Napabuntong hininga si Veline at mariin na tiningnan ng lalaki. "Nakalimutan mo ata kung sino ako. Kaya ko siyang protektahan. I know, but I will not risk the safety of the both of you." Naiinis nitong sagot sa kanya. Ba't parang nagagalit siya? Wala bang ibang paraan para hindi na mag-tantrums one? Napaisip naman si Aris at saka ngumisi. Inis na bumuntong hininga si Veline nang tumakbo si Ashton papasok ng kumpanya ni Aris. Dito niya sila dinala. Noong nalaman ni Ashton na dito muna siya ngayong araw instead na magkulong sa bahay, kulang na lang ay magpa-party ito sa saya. "Ashton!" May pagbabantang sigaw niya na sapat na para madinig yon ni Ashton. Mukhang nakuha na naman nito ang ibig niyang sabihin, kaya huminti ito para hintayin siya. Natakot ata. Napatawa na lang siya sa kanyang isipan. "Amazing. Napapasunod mo na agad siya kahit hindi ka pa tumatagal. He won't listen to me sometimes." Narinig niyang usal ni Aris. Nakakatapos lang ibigay ang susi sa isang guard para siya na ang mag-park nito. "Kasalanan mo din yan. Masyado mo kasing ini-spoiled." Napaikot ng mata si Veline. "Why not? It deserves the freaking world." "Ewan ko sa'yo." Nang makarating sa entrance kung saan naghihintay si Ashton, ay kaagad itong lumapit. Hinawakan niya ang kamay ni Veline at hinatak papasok. Medyo nagulat pa siya dahil sa pagkakaalam niya, wala sa bokabularyo na batang ito ang physical touch. "Pagal mo!" Inis nitong sabi at saka dinala sa kung saan. Napapatingin na mga empleyado sa kanila na puno ng pagtataka pero hinayaan niya na lang. Mga dismosa nga naman. "Good morning, Sir Aris." "Good morning, Mr. Pontabella." "Good morning, sir." Napatingin siya sa kanyang likuran kung saan sumusunod lamang sa kanilang lalaki. Nakapamulsa itong naglalakad at hindi pinapansin ng bumabati. Nakakunot pa ang noo nito at napakasungit kung titignan. Nang mapansin ni Aris ang tingin ni Veline, kaagad itong umayos ng tayo at ngumisi sa kanya. Tinaasan naman niya ng kilay ang lalaki at inirapan. Nakakainis ang paraan ng pagngisi niya. "Pastor!" Atat na sigaw muli ni Ashton at mas hinila pa siya. Bagot naman ang kanyang mukhang sumunod. Huminto sila sa harapan ng isang malaking pintuan. Inutusan siya ni Ashton na buksan ito pero hindi niya ginawa. Tumayo siya sa gilid at tinintay si Aris para siya na ang magbukas. "Dad! Pastor!" Utos ni Ashton sa kanyang ama. Napakunot naman ang noon ni Aris dahil doon. Yan ang napapala ng ini-spoiled ang anak. Binuksan ni Aris ang pintuan pero nagtaka siya nang huminto ito sa kinatatayuan. Nasagot lamang ang kanyang tanong nang may sumalubong sa lalaki at hinalikan siya nito sa pisngi. "Aris!" May kalandian pa sa boses ng babae. Napatingin si Veline kay Ashton nang magtago iyon sa likod niya. "Bakit?" tanong niya dito. Tumingala naman si Ashton sa kanya na nakabusangot ang muka. "Ilayo mo ako sa kanya." Hindi niya naiintindihan kung bakit kaya ibinalik niya ang paningin kay Aris at sa babaeng haliparot. "What are you doing here, Lizette?" Malamig na tanong ni Aris dito. Ngumuso naman ang babae at may pahampas-hampas pa sa dibdib ni Aris na nalalaman. "Siyempre,
Namiss ko kayo ng anak natin, sabi nito kay Aris. Tinignan niya ang reaksyon ni Aris. Hindi niya alam kung bakit umaasa siyang itutulak nito palayo ang babae at sakalin. Malamig lamang ang tingin na binibigay nito at nilagpasan si Lisette. Umalis ka na, Lisette. Utos nito. Susunod na sana ang babaeng haliparot nang madapo ang paningin nito kay Veline. Tumaas pa ang kilay nito. Ngunit hindi naman siya nagpatalo at itinaas din ang kanyang kilay. Kung maldita siya, mas maldita si Veline. At sino ka naman? Inikutan pa siya nito ng mata. Hulaan mo. Pilosopo niyang sagot kaya kumunot ang noo nito sa inis. Don't tell me babae ka ng Aris ko? Oh no, imposible naman yun. Hindi na ako papalitan ng isang chip na katulad mo. Maarting sabi nito sa kanya. Muntik naman na mapatawa si Veline dito, pero hindi na siya nagsalita pa. Napagtanto niyang nasasayang lang ang laway niya sa babaeng ito. Veline, pumasok na kayo. Narinig niyang utos ni Aris sa loob, kaya hinila na niya si Ashton. Ashton, baby! Nabitawan niya si Ashton nang hinila ito ni Lisette mula sa kanya. Lumuhod pa ang babae upang mapantayan ng bata at saka ito niyakap. Kaagad namang nagpupumigla si Ashton sa hawak niya. Let go of me! Inis na sigaw nito. Nang makatakas, lumapit si Ashton kay Veline at tinawakan ang kamay nito. Tumayo si Lisette hindi makapaniwala na tiningnan si Aris at Ashton. And now ayaw mo na sa akin? Ina mo ko! Galit na sigaw nito sa bata. Lumapit si Aris sa kanila para pumagitna. Mas mabuti yun ay kung hindi baka kung ano pang magawa niya sa baliw na babaeng ito. Enough! Umalis ka na. Ayoko, isasama ko si Ashton. Lalapit na sana si Lisette pero kaagad itong hinawakan ni Aris at hinila palabas. Ano ba? Bitawan mo ko. Napahiling si Veline at tinignan na lang si Ashton. Ayos ka lang? Sino ba yun? Tanong niya sa bata at pinaupo sa sopa. My mom. Pabulong nitong sagot. Gusto pa sana niyang magtanong pero pinigilan niya ang sarili. Wala siya sa lugar para magtanong tungkol sa pamilya nila. Isa lamang siyang babysitter na ang trabaho lang ang bantayan at protektahan si Ashton. Wala nang iba. Pumasok si Aris at binuhat si Ashton. Naglakad ito sa bookshelves at may kung anong pinindot doon. Alos mamangha siya nang umikot iyon at bumungad sa kanilang isang kwarto. Tumayo siya at sumunod sa kanila. Matulog ka muna. I'll wake you up later. Mahinang sambit nito sa anak. Tumango naman si Ashton. Inilapag ni Aris si Ashton sa kama at hinalikan ang sentido nito. Don't worry, hindi ka makukuha sa akin. Hindi niya maintindihan ang ibig sabihin nito pero mas pinili niyang magmasid na lang kahit kating-kati na ang dila niya magtanong. Kasi naman, kung nanay ni Ashton yon, bakit parang ayaw naman ng mag-ama sa kanya? That's his mom? Nilagpasan niya si Aris at umupo sa kanyang swivel chair. Bumuntong hininga ito. She cheated on me and left me with our son. Ito na, hindi niya na pala kailangan na magtanong. Napahilot si Aris sa kanyang sentido at sinulyapan siya. She's been trying to get us, Ashton, from me this past few weeks because they needn't hear but I never let it happen. Kaya sinabi kong hindi na muna papasok si Ashton ngayon dahil nalaman kong nasa Pilipinas siya. Baka doon niya subukan na. Kunin na naman yung bata. Sabi nito sa kanya. Her family manage illegal businesses and has enemies everywhere. Kapag binigay ko ang anak ko sa poder nila, parang nilagay ko din sa kapamakan si Ashton. Patuloy nito. Nanatiling nakikinig si Veline sa mga sinasabi nito. I hired you because I know you can protect him if anything happens to me. Sabi nito at muling bumuntong hininga. Tumayo si Aris at dahan-dahang lumapit sa kanya. Hindi niya alam kung anong gagawin. Sa huli, nanatili siya sa kanyang kinatatayuan. Please, pretend to be my girlfriend in front of her. Napasabunot si Veline sa kanyang sarili nang maalala ang pakiusap ni Aris kahapon. Wala siyang binigay na sagot sa lalaki. Hindi naman siya umoo at humindi. Wala naman yon sa kontrata nila kaya hindi niya alam kung kasama din pa yon. Ay. Nakakunot ang noong bumaba ng sasakyan si Veline.
Bumati sa kanya ang ibang kasamahang agent nang makasalubong niya mga ito. Nandito siya sa headquarters nila. Pinayagan siya ni Aris na bumisita muna sa kapatid niyang si Ross. Ilang araw na din kasi simula nang umalis siya dito. Lumiko siya sa isang pasilyo. Napangiti siya nang matanaw si Ross na tinuturuan ng martial arts ni Elias at Ken. Lumapit naman siya dito. Magaling ka na ah. Nakangiti nitong komento kaya napatingin silang lahat sa kanya. Ate! Mabilis na lumapit si Ross sa kanya. Kamusta? Tanong niya dito at hinaplos ang ulo nito. Okay naman po. Sagot nito at humagikik. Nginitian niya si Elias at Ken bago nagpaalam muna na puntahan si Miss Silvano para kausapin. Tumango naman ang dalawa at in-entertain muli si Ross. Pagkatapos ng dalawang katok sa pintuan ng opisina ni Miss Sel, kaagad siyang pumasok. Nginitian naman siya ng babae at sinabihang umupo. Naparito ka, may nangyari ba? Tanong nito bago nagsali ng tubig at ibinigay kay Veline. Bununtong hininga siya. Meron. Hindi mo nasabing baliw pala ang Aris na yon? Nahihinis nitong usal at tinanggap ang basong tubig at straight na inilagok iyon. Taka naman siyang tinignan ni Miss Silvano. Why? What happened? Inaya ba naman ako magpanggap na maging girlfriend niya? Baka sa susunod ayayin na niya ako magpanggap na maging nanay ni Ashton. Ines itong napaikot ng mata. Really? Bakit naman niya sinabi yun? Kahit si Miss Silvano ay nagtaka din kung bakit gano'n ang ginawa ni Aris. Ang alam lang niya, simula lang ito yung may hiwalay sa walang kwenta niyang asawa, hindi na siya nagtangka pang lumapit na kahit isang babae. Lalong-lalo na para kay Ashton. Napatingin siya kay Veline ng sarkastiko itong tumawa. Hindi kaya ay ginagamit niya lang ako dahil doon sa asawa niyang may saltik sa isip? Aba, gago pala siya. Napatikom naman ang pipig ni Marcel sa sinabi ni Veline. Posible nga naman iyon. Alam niya ang ugali ni Aris. Gagamit siya ng tao kung gusto niya para lang maprotektahan si Ashton. So sumang-ayon ka ba sa alok niya? Tanong ni Miss Silvano dito. Umiling naman si Veline. Wala akong binigay na sagot sa kanya. Sagot nito. Bakit naman? Nahihisip ko si Ashton. I saw how scared he was when he saw his mother. Parang ayaw na ayaw nito sa kanya. Humina ang kanyang boses. Nakikita kasi niya ang sarili sa batang noong nasa pudra pa lang siya ng mga magulang niya. Baka may nangyari sa pagitan ni Ashton at ng ina niya kaya naging ganoon na lang ang reaksyon ng bata. May nagtutulak sa kanyang protektahan ito. Dadalawang isip pa ako. Ang sabi kasi niya, isa yun sa paraan upang layuan sila ng konting Lisette. Dugtong niya at muling bumuntong hininga. Kung sakali man tatanggapin mo ang kanyang offer, please be careful. Makahulog ang sabi sa kanya ni Miss Sel at baliwala siyang tumango. Ilang araw ang lumipas, simula nang mag-start sa pagbabantay si Veline kay Ashton. Hindi na siya muli kinukulit ni Aris na maging girlfriend nito at mas mabuti iyon. Hindi naman siguro kailangan iyon para lang maprotektahan ang bata. Kasalukuyang naglalakad papunta sa opisina ni Aris si Veline ngayon. Hindi niya alam ang rason. Pinapatawag lang naman siya nito kung may kailangan o importanteng sasabihin. Kagaya ng nakagawian. Hindi na siya nagabala pang kumatok at pumasok kaagad. Hindi naman na nagulat si Aris sa kanyang ginawa at sinabihang umupo muna. Ashton's advisor called me this morning. May magaganap na meeting mamaya kaya wala silang pasok. Sabi nito sa kanya nang hindi siya tinitignan. Busy ito sa kung ano man ang kanyang ginagawa sa laptop. May nakakalating tambak na mga papel sa kanyang mesa. And, naiinip niyang tanong, I want you to attend it for me. Sinulyapan siya ni Aris bago ito muling bumalik sa ginagawa. Napabuntong hininga siya. Ano pa nga ba ang magagawa niya? Another boring meetings na naman ang magaganap. Hate na hate niya yun. Okay, may kailangan ka pa? Bagot nitong tanong. Huminto ang lalaki sa pagtitipan ng kanyang keyboard at ibinigay na kay Veline ang puo niyang atensyon. Ashton's birthday will be for the next 6 days. Tumikim ito bago nagpatuloy.
I know Lizette will try to take Ashton again. I found out that she took legal actions to take my son away from me. Ano naman, nakataas ang kilay ng putol sa lalaki. Pwede kong baliktarin siya kung sakali man. Ngunit sigurado akong dadaanin niya kami sa dahas. Dagdag niya pa. Tumahimik ito saglit bago nagpatuloy. Please, help me with this. In short, ginagamit mo ko para sa babaeng yun? Nakataas ang kilay nitong tanong kay Aris. Tumikim ito at napakamot sa kanyang kilay. Parang gano'n na nga, sagot niya. Aba, hindi man lang ito tumangki. Hanggang sa humalis siya para maka-attend siya sa meeting, hindi mawala sa kanyang isipan ang inalok ni Aris sa kanya. Parang mababaliw na siya kung ano ba dapat ang iisipin at magiging desisyon niya. Natatakot siya sa maging resulta sa huli. Oo, natatakot. Iunaksi niya na lamang muna at nakinig sa gurong nagsasalita sa harapan at baka magalit pa sa kanya si Aris kapag wala siyang mabigay na tamang impormasyon dito. There will be a family day after tomorrow. Biglaan lang ito kaya hindi namin nasabi ng mas maaga. Napahinto siya at mas lalong nakuha ang kanyang atensyon. T-shirts of every family would be provided by us. Ibibigay ko ito sa inyo pagkatapos ng meeting. Family day? Buwisit talaga tong family day na to. Naranasan niya ng walang magulang sa tuwing may ganyang kaganapan sa school. At sa isiping nararanasan din ni Ashton ang mga ganoong pangyayari. Pinangungunahan na naman siya ng kanyang awa. Ewan ba simula nang tinanggap niya ang trabahong ito kung ano-anong emosyon na lang ang kanyang nararamdaman. Dumating ang araw ng family day. Halos sambalusin na niya si Aris nang sinabihan niya itong siya muna ang papalit bilang ina ni Ashton. Kahit ayaw na ayaw niyang samahan ng mag-ama, wala naman siyang magagawa dahil naaawa siya kay Ashton. Gusto na gusto daw nitong umattend sa mga ganoong event. Napatawa siya sa isipan ng mag-isip ang dahilan kung bakit crush nga pala niya yung kaibigan niyang babae. Malamang gusto niya itong makita. Halos patayin na niya sa kanyang isipan si Lizette dahil kung hindi ba naman siya burarang ina, hindi sana lumalayo ang loob sa kanya ni Ashton. Hindi sana kulang na magulang si Ashton. Siya sana ang sumasama kay Ashton. What the hell? Gulat na sigaw ni Ashton sa kalagitnaan ng kanyang pagbibihis nang biglaan siyang pumasok sa kanyang kwarto. Tinaasan naman siya ng kilay ni Belen. Ang OA? Inikutan niya ito ng mata. Hindi naman nagpatalo si Ashton at inikutan din siya ng mata. Hindi talaga ito nagpapatalo. Bakit ka ba nandito? Itigil mo yung kakasigaw mo kung ayaw mong pektusan kita. Bilisan mo magbihis, alis na tayo. Inis din nitong sagot kay Ashton. Pag-irap lang ang tanging naging sagot nito. Napatingin sila sa pintuan nang biglang pumasok si Aris. Halos mapatawa siya nang mapasulyap siya sa color pink na suot nitong t-shirt. Hindi niya lubos sa akalain na magsusuot na matingkad na kulay ang may team niyang budhi. Nice shirt! Nakangisi niyang pangaasar dito. Sinamaan lamang siya ng tingin ni Aris at naupo sa kama ni Ashton. Shut off, love. Pabalik nitong asar. Halos mahambalos na niya sa inis ang lalaki dahil sa sinabi nito. Pinagsasabi mo. Kung tadyakan kaya kita. Aris just smirked at her. Puwisit talaga ang lalaking to. Wala atang magawa sa buhay. Inis na sigaw niya sa kanyang isipan. Stop flirting in front of me. Halos sabay silang napatingin kay Ashton dahil sa pagsigaw nito. Isa pa tong patang to. Manang-mana sa tatay niyang malakas ang tip. Pagbaba nila ng sasakyan, kaagad niyang hinawakan ang kamay ni Ashton at naunang niglakad. Naiinis siya sa pagmumukha ni Aris kaya ayaw niya itong kasabay. Hey, wait for me. Dahil medyo malakas ang pagkakasigaw nito, napapatingin sa kanilang gawi ang ibang tao. Dahil sa malalaking bias ni Aris, naabutan niya ang dalawa. Hinawakan niya ang kabilang kamay ni Ashton at ngumisi. We look like a happy family. Wala sa sarili nitong usal kaya nagkatinginan si Ashton at Belen bago napailing. Nababaliw na ang tatay mo, sabi ni Belen kay Ashton. Tumango naman ang bata.
umagri sa kanya. Sinulyapan niya si Aris na sumimangot nang mapatingin sa kanilang dalawa. At ngayon iba na ang kinakampihan mo, naiinis nitong tanong sa anak. Inikutan naman siya ng mata ni Ashton. Huwag ka maiinis sa kaugali mo, sabi ni Veline kay Aris kaya mas lalo itong sumimangot. Tss, umisme dito. Pagdating sa loob ng gymnasium kung saan gaganapin ang event, lumapit ang guro ni Ashton nang mapansin ng isang Aris Fuentabella. Ngumiti ito ng malaki. Magandang araw, Mr. Fuentabella. Bati nito. Dahil laki lang bastos ang isang Aris. Seryoso lamang niya itong tiningnan at hindi umimik kaya napakamat ng batok ang guro dahil sa hiya. Uy, kinakausap ka. Siniko ni Veline si Aris at sinamaan ng tingin. Kahit napipilitan, inis na bumaling si Aris sa guro at bumati pabalik. Halos kalahating oras ang nasayang bago nagsimula ang event. Nakapasangot na ang mukha ni Veline at Aris dahil sa inip. Mukhang si Ashton lamang nasisiyahan dahil panay ang ngiti nito habang kausap ang kaibigang / crush niya at yung isa pang lalaking kaibigan. Lumalabas na din ang pagkamadaldal nito. Nagsimula ang pag-games nila. Hinatak ni Ashton si Veline para sumali kaya hinila na din niya si Aris para masama siyang mapahiya. Gayun na lang, akmang aalis na sana ito pero kaagad niya itong sinamaan ng tingin. Subukan mo lang talagang iwan ako dito. Pagbabanta nito. Wait, parang nakalimutan kong ako pala ang boss dito. Nagkasalubong ang kilay ni Aris. Hindi naman nagpatinag si Veline at inismaran siya. Wala akong pake. Baka po anak niyo tong namimilit sa akin. That was the best! Napahagikik si Ashton habang yakap-yakap ang malaking teddy bear na premyo nila kanina. Papauwi na sila ngayon at sa totoo lang it was not that bad. Puno ng bangayan ang naganapan sa pagitan ni Aris at Veline noong una pero kaagad din yun napalitan ng saya habang sila'y naglalaro. Pinagbubulungan na din sila ng ibang taong present doon na nakakakilala kay Aris kanina. Dahil akalain mo ba naman, napilit niyang palaruin ng isang Aris Fuentabella sa isang larong pambata? Sino ba namang hindi magugulat doon? Masaya ka ba? Tanong ni Veline kay Ashton. Malawak naman itong ngumiti at tumango. Masayang masaya. Sagot nito. Napapangiti na lang din si Aris na nagmamaneho ng kotse. Masaya siya na masaya din ang kanyang anak. Ashton, what do you want for your birthday? Tanong ni Aris dito at sumulyap sa kanyang anak. Napaisip naman si Ashton. Marami na akong laruan and I don't have enough room for it na. How about the vacation? Masiglang sigaw nito. Nginitian siya ni Aris. Sure, if that's what you want. Galing mo kanina, Veline. Napalingon ng tuluyan si Veline kay Ashton na nakaupo sa backseat. Busy ito na panggigilan ng hawak na stop toy. Aawayin na sana niya ito dahil sa basta-basta nitong pagtawag sa kanya. Pero kaagad siyang natahimik dahil sa sunod nitong sinabi, sana ikaw na lang ang naging mama ko. Katahimikan. Yan ang nangingibabaw sa loob ng sasakyan. Kahit si Aris ay hindi alam kung ano ang magiging reaksyon sa sinabi ng anak. Pakasalan mo kaya si Daddy? Gago. Isa lang ang masasabi ni Veline. Gago. Dahil sa sinabi niyang iyon ay halos mapasubsob na sila sa biglang pagpreno ni Aris. Mabuti na lang at naka-seatbelt silang lahat. Ngunit wala nang mas ikakagago pa sa sinabi ni Ashton. Anong papaksalan? Hindi no? Never. Madiin niyang tangge. Sinabayan niya pa yon ng isang iling. Ashton, don't say something like that when I'm driving. Mababaliw ako sa lumalabas dyan sa bibig mo. Sabi ni Aris at bumuntong hininga. You're single naman, Daddy. Sure ako single din itong si Veline. Eh di bakit hindi pwedeng kayo na lang? Itinaas pa niya ang hintuturo sa dalawang kamay at ipinagdikit iyon. Itigil mo nga yan, saway ni Veline at piniling tumahimik. Sa kabilang banda na may pilit itinatago ni Aris ang kanyang ngisi. Sumalyap siya kay Veline kaya tuluyan na niyang hindi na itago ang tuwa.
Namumula kasi ang tenga nito. Kung hindi dahil sa inis, ay baka kinikilig ito. Ibinalik niya ang tingin sa harapan ngunit agad siyang napapreno. Shit! Nagsiwala ng kumilos si Lizette sa mga baliw niyang plano. Mabilis niyang inatras ang kotse upang maiwasan ang smoke bomb na ibinato. Ngunit maging sa likuran ay may sumabog din. Kinuha niya ang baril at sinulyapan si Veline na may hawak na ring baril tulad ng inaasahang mula sa isang famous secret agent. Laging handa ito. Daddy, anong nangyayari? Tanong ng anak ngunit hindi niya ito tinignan dahil abala siya sa pagmamasid. Binigyan ni Veline si Ashton ng earphone at tinutusan ito. Isuot mo to. Ate, pikit mo mga mata mo, huwag kang titilat hanggat hindi ko sinasabi. Habang nilalakasan ang volume ng music. I locked the car, lalabas tayo. Sabi niya, tumango si Veline at sabay silang lumabas. Tahimik sa paligid, tanging usok ang nakikita. Alam nilang may nakamasid sa kanila. Layunin ng kalaban, nadakpin si Ashton, habang sila naman ay nakahanda para protektahan ito. Kahit na may buhay, na may mailagay sa alanganin. Nararamdaman ni Veline ang paparating na tao, kaya't walang alinlangang binaril niya ito. Tisisit, ramdam niya ang excitement ng kumitil ng buhay. Magaling. Puna ni Aris habang sinisilip ang paligid. May sumigaw mula sa kabilang panig. Hindi makapaniwala na nabawasan sila ng isa. Sabay nilang binaril ito bago pa makapagsalita. Puta, patayin sila! Sigaw ng kalaban habang tuloy-tuloy ang labanan. Hindi nila alam kung sino ang kinakalaban nila. Kung hindi sila dakilang bobo. Hindi sana sila mamamatay sa sarili nilang patipong. Mabilis na sinalag ni Veline gamit ang baril ang suntok ng isang lalaki. Kaya napahiyaw ito sa sakit. Bobo! Usal niya bago binaril sa ulo. Nasa gilid lang siya ng kotse ni Aris habang naglalabanan at patuloy na binabantayan si Ashton. Napatingin siya kay Aris na busy sa suntukan at may babaril na sana sa kanya pero inunahan siya ni Veline. Gamitin mo ang baril mo. Ines niyang sabi kay Aris na hindi ginagamit ang baril kahit hawak ito. Sagot ni Aris, "We have to keep them alive. Gagamitin ko pa sila." Sinunod ni Veline ang plano, kahit gustong patayin ang mga kalaban. Nagpatuloy ang labanan at nakarinig sila ng maraming yapak. Senyales na dumating na ang mga backup. They here. Usal ni Aris bago pabagsakin ang huling kalaban. Nang mawala ang usok, napansin ni Veline kung gaano karami na ang kanilang napapagsak. Sinadya ni Lizette na magpadala ng marami dahil alam niyang hindi basta-basta makuha si Ashton sa akin. Sabi ni Aris. Isang araw bago ang karawan ni Ashton, habang naglalaro ang bata kasama ang tito niyang si Zeki, tinanong siya ni Ashton. Veline, anong regalo mo sa akin? Sumagot si Veline. Kailangan pa ba yun? Nasa iyo na naman ang lahat. Biglang sinabi ni Ashton. Pakasalan mo na kasi si Daddy. I'll accept it as a birthday gift. Kaya nasamid si Veline. Mag-iingat ka nga. Inis na sabi ni Aris nang makita niyang nasamid siya. Sinabi naman ni Zeki. Bilib na talaga ako dito sa anak mo, Aris. Siya na ang gumagawa ng paraan. Tumahimik si Zeki nang sulyapan siya ni Veline. Nang humupa ang pagkasamid, tinanong ni Veline si Ashton. Anong ginawa mo? Gumuso si Ashton at tinanong ang tito niya. Sinabi niyang pakasalan ka na lang daw ni Veline bilang regalo niya sa anak mo. Sagot ni Zeki, kaya hinampas ni Veline si Aris. Dahil baliw din ang isang Aris, ngumisi lang siya. Well, I kinda agree with you, son. Kinindatan niya si Ashton kaya napanganga si Veline. At talagang kinonsinti mo pa. Why not? Kinabukasan maagang gumising ang lahat para sa pag-celebrate sa birthday ni Ashton. 3 p.m. pa mag-start ang main event pero abala na sila. Sinabihan muna siya ni Aris na may magbabantay munang iba kay Ashton. Ilaan na lang daw muna niya ang natitirang oras para maghanda siya. Hindi niya naisip na kasama pala siya sa mga bisita. Napalingon siya sa pintuan nang may kumatok doon. Bahagya siyang nagulat nang pumasok si Aris at may kasamang matangkad na lalaki sa kanyang likuran. Can I come in? Tanong nito. Kahit nagtataka ay binigyan niya ng daan ng dalawa.
Saka lang niya napansin na may hawak na malaking kahon ng kasama ni Aris. "Come here." Malumanay ang tinig ni Aris. Para siyang manika na napasunod nito. "Ano kailangan mo?" tanong niya dito. Gumiti si Aris bago sinenyasan ang lalaking kasama na ilapag ang kahon sa kama. Pagkatapos ay yumuko ito at umalis. Silang dalawa na lang ngayon sa kwarto. "Open it." Utos ni Aris na ginawa naman niya. Hindi na niya kailangan pang magtanong kung ano ang nasa loob nito. Pagbukas niya ay tumambad sa kanya ang isang mamahaling dress sa isang tingin pa lang. May katabi pa itong heels na kumikintab ang disenyo. Anong ibig sabihin nito? Umayos ng tayo si Velin at seryosong tiningnan si Aris. "I want you to wear it." Teped na tong sagot. "Teka nga, sa pagkakaalam ko babysitter ang peg ko dito. Bakit kailangan may paganito ka pa?" May halong inis na sabi niya kay Aris. Lubos siyang naguguluhan sa biglang inaasta ng lalaki. May kung ano ang pumupukaw sa damdamin niya. "You're not just a babysitter here. Isa ka na din sa importanteng tao sa buhay namin, Ashton." Sinasabi ni Aris sa mga katagang iyon habang nakatingin sa kanyang straight sa mata. "Isa pa din ba to sa kontrata at ang paggamit sa akin?" Hindi niya napigilang magtanong. Narinig niyang bumuntong hininga ito. "Surprisingly, Halos pabulong na sabi nito. "As I hate to admit before, iba na ang nararamdaman ko towards you. Hindi ko alam kung anong ginawa mo sa akin pero baliw na ako sa'yo." "Miss Monteveros," dugtong nito. Walang masabi si Velin sa biglang pag-amin nito. Ayaw niyang paghinalaan ng lalaki pero hindi niya napigilan paano kung ginagawa lang niya ito para magamit siya lapin kay Lisette. "I know you're doubting my feelings pero handa akong maghintay hanggang sa mapatunayan ko sa yung hindi kita ginagamit o ano paman. I saw how you tamed my son in just a short period of time. Kahit siya pa ay napaamo mo na rin. Paano pa kaya kung mas pinabaliw mo?" Aris." Hinawakan ni Aris ang kanyang dalawang kamay at malambing iyong inilapat sa kanyang pisngi bago diretso siyang tinignan. I'll wait even it will takes forever." "Fine." Inaamoy na ni Velin na may gusto siyang kaunti sa lalaki. Pero hindi niya alam na mas una pa palang aamin ng isang Aris na mataas ang pride. Hindi niya akalain na mapupunta sa ganito. Nagpaalam muna si Aris nang may tumawag sa kanyang maid. Kailangan na niyang maghanda dahil siya ang sasalubong sa big time niyang mga bisita. Isinukat ni Velin ang suot na gown. Saktong-sakto iyon sa katawan. Kahit ang heels na ibinigay ay kasyang sa kanya. Siya na ang nag-makeup ng konti sa sarili. Hindi siya masyadong marunong sa mga bonggang makeup kaya sinimplihan niya lang ito. Hanggang kung saan ang kaya niyang gawin. Around 1 p.m. ay lumabas siya ng kwarto. Pinuntahan niya si Ashton kung saan inaayusan sa kwarto niya. Hindi naman siya nagkamali dahil may 2 taong ipinasuot kay Ashton ang isang tuxedo. Ginitian siya ni Ashton nang mapansin niyang papalapit si Velin sa kanya. "Oh, you wore it!" May halong excitement sa boses nito. Nagtaka si Velin nang malaman na si Aris at ang anak nitong si Ashton ang pumili niyang gown na binigay sa kanya. Pagtawa ni Velin sa sinabi ni Ashton na gwapo si Aris. Sinabi ni Ashton, "Totoo naman na." Habang pababa ng hagdanan si Velin at Ashton. Nakatagpo sila ni Aris na nakatayo sa ibaba. Binati siya ni Aris ng "Hello, gorgeous." Ngunit binaliwala ni Velin ito at iniiwasan ang mga naisip niyang sinabi ni Aris. Tinanong ni Ashton kung magpapakasal na ba sila. "Di ka pa ba tapos sa kasalanan mo na yan?" Sarkastiko niyang tanong sa bata. "Nope. Hindi ako magpapakasal hanggat hindi kayo mauuna ni Daddy." Pale yung sagot nito. "Anong hindi ka muna magpapakasal? Baka po bata ka pa." "I'm not bata. Birthday ko na." "Ewan ko sa'yo." Pinagmamasdan lang ni Aris ang kanilang usapan. Lumapit si Zaki at sinabi, "Nandun na si Lizette sa labas." Tumango si Aris at hinawakan ang kamay ni Ashton at Velin. "Let the party begin." Pagdating sa labas, narinig sila ni Lizette na nagwawala.
Give me my son! Sinaway siya ng bisita ngunit sumagot si Aris ng malakas. You can take my son away. Pansin ng lahat ng babaeng kasama ni Aris. Ako ang ina niya! Sigaw ni Lizette, ngunit hinarangan siya ng guards. Baka nakakalimutan mong hindi ka naging ina sa kanya. Wala akong pake. Pilit na sinabi ni Lizette bago siya hinawakan ng guards. Lumapit si Aris kay Lizette at kalmadong tanong. Akala mo ba hindi ko alam na gagamitin mo lang si Ashton para makuha ang perang ninakaw, no? Mabilis na umiling si Lizette. Hindi totoo yan. Mahal ko ang anak ko. You don't have any evidence. Evidence you say. Evidence it is. Sa isang iglap, namatay ang ilaw at umilaw ang projector na nagpakita ng mga larawan ng mga illegal na gawain ng kanilang pamilya. Kasama na ang mga dokumentong nagpapatunay ng kanilang mga ninakaw na pera. May larawan din kung saan may hawak na baril si Lizette at nakatutok sa isang tao. Akala ko ba'y natake lang sa puso si Mr. Villarosa? Tanong ng isa sa mga bisita. Sunod na ipinakita ang kanilang mga illegal na transaction sa droga. Patuloy na nagplay ang video, kasama na doon ang iba't ibang mga kilalang taong kanilang pinatay para lang sa pera. Nang matapos ang video, bumalik na ang ilaw sa paligid. Lumapad si Zaki sa gawin nila ni Belen nang nakangisi. Ito ba ang plano nyo? Tanong nito kay Zaki. Well, yes. Natatawa nitong sagot. Hindi yan totoo. Hindi yan totoo. Sigaw ni Lizette. Hindi pa ba sapat yan? Nakuha ang lahat ng atensyon ng lahat nang may maraming pulis ang dumating. Hinawakan nila si Lizette at pinusasan. Sumama ka sa amin sa presinto, Miss Ong. Ano to, Aris? Bitawan niyo ako, ano ba? Nang may sakay si Lizette sa police car, umiti si Aris at kinuha ang microphone mula kay Zaki. To make him ito. Sorry for that, everyone. Before we proceed to the party, I have more announcement to make. Sa hindi malamang dahilan, kumabog ang puso ni Belen sa kaba nang lumapit si Aris sa kanya at hinawakan ang kanyang kamay. I will make this woman standing beside me mine. Sabi nito bago tumingin sa kanyang mata. Are you ready to be a Fuentebella, Miss Monteveros? Teka, ano bang pinagsasabi mo dyan? I will wait. I will wait until you'll accept me, Belen. Yes! Kasalan na! Natawa ang lahat sa biglang pasigaw ni singid na Ashton. Lumipas ang gabing nagsaya ang lahat. Para kay Ashton, iyon na ang pinakamasayang birthday party sa buhay niya. Kailanman, hindi niya hinanap ang kalinga ng ina dahil kontento na siya na nandiyan ang daddy niya, pero iba din pala ang magkaroon at maranasan ng kalinga ng isang ina na pinaranas sa kanya ni Belen. Nasa isang table silang lahat nakaupo habang nag-uusap. Aris invited Miss Sel, her little brother Ross, ang assistant niyang si Ken at ang kaibigang si Elias. I didn't expect you to invite all of them. Nakangiting sabi ni Belen kay Aris. Ngumiti rin si Aris sa kanya at pinulupot ang kanyang mga braso sa baywang ni Belen. Sinamaan siya ng tingin nito. Chancing ka? Gusto kong makilala mga taong malapit sa taong gusto ko. Sabi nito. Parang kiniliti naman ang puso ni Belen sa sinabi niya. Still, hindi pa naman tayo. Pa, so we have a chance. Napagtanto naman ni Belen ang sinabi niya. Wala na siyang nagawa kung hindi ang hampasin nito na mahina. Ewan ko sa'yo. Tumawa na lang silang dalawa. Marami ka laruan? Inosenteng tanong ni Ross kay Ashton. Mabilis naman na tumango si Ashton. Of course, gusto mo maglaro pa tayo. Napangiti si Aris at Belen habang napatingin sa dalawang batang nag-uusap. Akala nga ni Belen ay na magsusungit si Ashton sa kapatid niya. Pero mabuti na lang ay nagkasundo kaagad silang dalawa. She did not predict the happenings in her life lately. Hindi niya naisip na magiging ganito pala matatapos ang pagtanggap niya ang magbabantay lang sana sa bata. Hindi niya naisip na nahulog siya sa masungit niyang amo. Tinignan niya siya ni Aris at bumulong. I can wait to make you Mrs. Puentebella. If you like this story, please like and subscribe for more wonderful stories. Paalam!